my very first day as a nursing clinical instructor. Sobrang halo-halo yung emotions. Excited kasi I finally get to contribute to teach future nurses. Pero at the same time, may imposter syndrome. Parang, dapat bang nandito ako? Pero sabi ko sa sarili ko, every journey has a first step. And this was mine. So today, let me share with you what it felt like stepping into the new chapter of my nursing journey. Hi guys, my name is Denzel. So today is July 14 and today is a Monday. But this is not the usual Monday for me because today is my first day. I am going back to school, not as a student anymore, but as a professor! So yun guys, 6:40 na and babiyahin na ako, mag-drive na ako. Later ko na siya ikukwento since need ko na pumasok. I'll see you guys later. Hi guys! So driving lang. It's currently 6:35 a.m. Medyo traffic lang dito. But feeling ko naman makakarating ako on time. Oh? Bakit? Mamadali? Ako din. Nagmamadali din ako. Nagpapatugtog lang ako ng songs ni Olivia Rodrigo while driving. Tapos yung nails ko hindi napantay yun. Matanda ako ng wedding kahapon. Tapos, ito lang yung didikit na nails. Kaya tanggal siya. Andito na yung blazer ko, yung long sleeves na blazer ko. And first time kong gagamit ng ganun kahit na parang nire-require ako sa clinic before. Hindi ako nagaganon. Do you call her? I pray that this is gonna be a good day. Hi guys, so andito na ako sa school and it's 7 eksakto. Nahirapan lang akong mag-park dito. Yun pala, may mas malawak na parking na siya. So, papasok na ako. Magsusot lang ako ng coat and let's go! First day as a clinical instructor and honestly, low-key I was just figuring things out. I tried to look calm pero deep inside parang, hala, what am I doing? We had return demos today and habang pinapanood ko sila, bigla akong na-flashback. 2 years ago, ako yung nasa spot nila. Kinakabahan. Hoping na makuha ko yung every step ng tama. Now, I'm on the other side. Checking, guiding, and doing my best to teach. Every minute kinakatok ako ng imposter syndrome ko. Am I really ready for this? Pero habang nakikita ko silang mag-try, magkamali, tapos matuto, nare-remind ako na it's not about being perfect. It's about showing up and helping them grow. Day 1 done. So, nag-OT ako ng 1, 2, 3, 4, 3 hours. Pero last day ko naman ngayon sa clinic. So ang init. Nakikita ko yung sarili ko sa mga students na nagre-ret them sa akin. Mabait ako ngayon, no? Pero sinasabi ko sa kanila kapag need talaga nila mag-aral pa. Lalo na sa mga hindi ko nakitaan ng effort sa lesson na yun or sa ret them na yun. So, pabiyahe muna ako, guys. I'll see you later. Hi guys! It's my 3rd day today sa school. And actually, pagod na ako kanina umaga. Parang kinu-question ko yung mga life decisions ko. Hindi ko na kung yung magandang angle ngayon. It's my 3rd day today, guys. And kanina umaga nga, pagod na ako. Hindi kasi ako nakatulog ng maayos kagabi. Kasi nagkape ako nung nasa clinic ako. Tapos hindi na ako makatulog. Kaya kanina umaga, pagod na ako. Kaya parang kinu-question ko na yung mga life decisions ko. But right now, may isang patient lang kami. And online consultation lang yun. So wala ako basically ginawa. In-assist ko lang yung patient. Pagkagising ko lang naman ako feeling pagod. Para pagkarating ko sa school, parang okay naman na. Alam mo yun? Talagang nahirapan lang ako sa pagising kanina. But I'm happy na humaharap ako sa mga students. Nung first day, sabi ko nga, nag-OT ako ng 4 hours. 1, 2, 3, 4. Ay, ng 3 hours kasi supposedly dapat 1 p.m. lang yung out ko. Then 4 p.m. ako nag-out nun. Kasi nga, parang 2 years ago, ako yung naka-uniform doon. Then, ngayon, sa akin na nagre-ret them yung mga students like, ang bilis. It's so humbling lang din at some point. Nandito na ako sa
face na to, alam niyo yun? I am juggling 3 jobs. Ang sakit ng ilaw. So, yung mga prof ngayon, mga co-workers ko na, tapos nababalikan ko na ngayon mga prof ko na, yung iba, hindi naman kasi ako parang bibo kid sa school noon. Kaya, iilan lang yung nakaka-recognize sa akin na estudyante nila ako. Ang saya lang bumalik doon na, alam mo yun, produkto kanila, ganun. And I'm very thankful for them. 7 a.m. to 1 p.m. school, supposedly nga hindi ako responsible sa part na to, pero ang pasok ko kasi is 12 p.m. dito sa clinic, so nalilate ako. But pag weekends naman, so yun talaga yung 1 to 10 p.m. ako. So ngayon, it's currently 9:11 p.m. Wednesday ngayon, so meaning 12 to 9 ako, pero nalilate nga ako ng dating. But it's all part of my explorations. Tapos, ngayon sa clinic, habang walang patients, humahapil lang ako ng work sa VA job ko. Then, meron pa ako mamaya pagka-uwi ko. So, I'm very thankful na napapagod ako with a purpose, and napapagod ako sa mga sariling desisyon ko rin. And ito yung fulfillment ko. Ayoko rin ng parang may dead air yung buhay ko. I'm really happy regardless kung pagod ako. May araw talaga na parang nainis na ako sa sarili ko kasi bakit ako ganito. But, at the end of the day, I'm happy na pinafulfill ko ba kung ano yung mga kinikrave ko. And ito yung mga bagay na kinikrave ko ngayon. Siguro for some, sa mga kaedaran ko is travel, ganun. Siguro hindi ko afford ang travel, so afford ko magtrabaho. But I am really enjoying my profession right now. Kahit saan, parang nagagamit ko yung profession ko. Doon ko na-appreciate yung versatility ng pagiging RN. Even taping nga, diba, nakaka-extra tayo. Actually, meron nga last time. Actually, kahapon meron, kaso nga, hindi na ako pwede. And Batang Quiapo sana yun. Sayang. Si Tanggol ata yung pasyente nila. Kaso may mga schedules na ako. And this time kasi committed ako dito sa mga schedules ko. I'm very thankful sa mga prof ko na binigyan ako ng chance mag-share ng knowledge ko kahit na parang patapos na yung summer term nila. Hi. Ano pa ba? Yun lang, natutuwa lang din ako kasi pagbalik ko ng school, nare-review ako and may mga natututunan ako. Actually, may i-confess ako kasi feeling ko yung mali akong tinuruan. Kasi sa OR, ang blood transfusion namin, naka-mainline kami. At kaya yun yung naturo ko sa student. Pero sa kanila, sinaside trip nila. So, I'm sorry po. First day ko yun kasi. Bibigyan ko lang yung sarili ko ng 5 minutes to chill kasi kapag morning talagang tag. Hanggang tanghali, tag. Parang lagi akong may hinahabol kasi nga, nag-overlap na yung schedule ko. And I know, hindi ako responsable sa part na yon. So, may mga nako-compromise talaga. Hi, I am so proud of myself, guys. So proud ako sa sarili ko. Ito yung hinahanap ng katawan ko ngayon. Parang sa akin, as long as I have the energy and as long as I am young, parang gusto kong sulitan yung capabilities ko. Kaya ngayon, overlapping ang schedule ko, but financial din yung hinahabol natin. And I'm just living the moment. Tumaambon na. Ang ganda na lang view ko ngayon, guys. May nakikita akong droplet dito sa salamin ng sasakyan. Parang iniisip ko, 5 years from now, sana naman kaya ako. Alam niyo yun? Hi. And malungkot lang ako today kasi wala na yung parang BFF ko, manager ko sa clinic. Parang siya yung pinaka-close ko talaga. Mag-isa nga lang ako sa clinic ngayon kasi nag-undertime din yung kasama ko. And it's fine kasi medyo masama yung paramdam niya. Kaya mag-isa lang ako ngayon sa clinic talaga. Yung pa naman yung madalas kong kabaradagulan yung manager namin. Kaya nakakalungkot lang kapag may na-bond ka na kasing meron na kayong work chemistry. Kumbaga, maganda na yung bonding yung magkakatrabaho. Yun lang din. Parang malulungkot ka rin kapag nag-alisan or umalis na sila. Ngayon ako yung naiwan. So, medyo sad pala talaga siya. Mag-enjoy lang ako mag-drive pa uwi. Ito yung mga oras na makaka-enjoy ako ng oras ko. Magpapatugtog lang ako na tipong hindi ako magmamadali. Kumain na rin ako. Nag-order na rin ako ng food. Kasi pag kumakain ako ngayon, parang I love life. I love life after kong kumain. Na totoo lang. And nagkape rin ako. Pero this time yung kape ko timpla. So hindi ako gumastos doon. Very, very big help din si Macdreamy. Macdreamy, thank you so much. Kasi kapag wala siya, tapos palipat-lipat ako. Tas ang init. Tas minsan uulan pa. Tas ang dami kong bitbit. Laging marami akong bitbit, guys. Kaya, Macdreamy, thank you so much. Be with me. Take good care of me, Macdreamy. I mean, by the way, etong sasakyan, pinangalanan ko siyang Macdreamy. So, baka daw weirdohan lang kayo sa akin. But yun lang. Hi! Thank you guys for watching. Ngayon lang ako nakapagdaldal. Ngayon lang nakapag-subside, kumbaga, yung mga rushing emotions ko kapag morning. Thank you so much for watching. If you reach until this end, comment this emoji. So, thank you so much, guys, and I'll see you in my next video. Sana makapag-video ako tomorrow and plano kong ipakita sa inyo yung mismong compact ng araw ko. So, thank you so much, guys. I'll
I'll see you next time. Bye-bye. Hi guys, I'm driving. But ayun lang, gusto ko lang pala i-share na I know sa sarili ko na there is really a part of me na love ang teaching. But parang as of now, okay sa akin na na-experience ko yun. But I need to equip myself first before talaga ako magpo-focus in the academe. So yun, gusto ko munang marami akong matutunan so that marami rin akong i-share sa magiging students ko. Ngayon kasi parang hindi ko pa totally feel na students ko sila. Parang nakiki-estudyante pa lang din ako. Nakiki-extra lang ako sa mga turo-turo. Ganyan. Since sa virtual lab ako. And isa ako sa pinagre-ret naman nila. So yun. Umuulan na ngayon guys. And traffic kaya nakapag-vlog ako habang nagdadrive. Nung bata ko ayaw kong umuulan. Pero nung tumatanda na ako parang na-enjoy ko yung ulan. Hindi ko alam bakit. Masisira lang yung vibe na yun kapag naalala ko na may mga stray animals and mga less fortunate na brothers and sisters natin na nagsasuffer every time na umulan since wala silang proper na housing na nagpo-protect sa kanila. And alam nyo na itong kagabi lang actually, siguro medyo mababaw lang yung emotions ko but may nakita akong video na matandang lalaki na nagtitinda ng mani in the midst of selling sa kalsada ng mga nuts. Nakangiti siya ganun. Tapos parang alam mo yun, sino ako para magreklamong pagod ako samantalang napapagod ako ngayon dahil sa mga sarili kong desisyon, alam mo yun. Ito yung tipong pagod na ginusto ko. So parang wala akong karapatan magreklamo. Dapat ini-enjoy na lang din nila yung life nila. But still naghahanap buhay pa rin sila and lumalaban sila ng patas. Parang nahabag ba ako, ganun. Hindi ko rin ma-explain yung feeling pero may kirot siya sa akin na hindi ko ma-explain kung bakit and kung saan nanggagaling. But siguro that is empathy. Sa moment na yon, nung nakita ko yun, I pray na sana hindi sila pabayaan ni Lord. Na sa oras na yon, Lord, sila muna. After nun, saka na lang yung prayers ko. It is really a good reminder na may mga taong may disability. But regardless, they still push through with their lives. Sino ako para magreklamo? Though valid yung pagod ko, but dapat mas fueled ako kasi nga, this is the kind of pain na ako mismo yung pumili sa sarili ko. Yung pain ng gumising ng maaga, pain na mag-handle ng 3 trabaho, alam niyo yun? May edad na, mahina na rin sila at some point, pero ayun, lumalaban ng patas. I hope magkaroon ng chance na parang maging capable ako to help yung mga ganung tao. Right now, ang maabot ko pa lang ay pagkain kung may chance. But I hope dumating yung time na I'll be capable. Yun lang. Wow. Matured na ba tayo nito? What makes me love this profession even more is its versatility. From working in the hospital to now being an aesthetic nurse and sabay juggling this role as a clinical instructor for the summer term. Ang daming doors na pwedeng buksan ng nursing. Every path has its own lesson, its own fulfillment. Day 1 was nakakaba pero fulfilling. And kahit parang lost ako at first, I know I'm exactly where I need to be right now. I'm glad that I got to share this little chapter with you. Until my next diary entry, love, Denzel.